Hello, good morning. It's a Thursday morning and I think the sun is going up. So, manikay-sikay na usab kita sa ato ang pagpanarbaho. But before anything else, let us pause for a while for a devotional, no? Kay mas maayo man gyud nga before ta mo take off sa unsa man nga ato mga buluhaton igsuon, magnilay-nilay usa kita unsa man ang ato ang grasya sa Dios nga dalawaton karon nga adlaw. Kay the Lord's grace is 24 hours and it is repeating every day, you know. So angayan lang yun nga ato sang hinuktukan ug unsa sab ang ato ang reflection karon nga adlaw, no. With regard sa pulong sa Dios. Ang atong pulong sa Dios ginakutlo nato kini sa Matthew sa last chapter. Tawag kini the Great Commission. So ang pulong sa Dios nagaingon diya sa Matthew chapter 28 verses 16 to 20. Kaya unang pulong sa Dios. The 11 disciples went to the hill in Galilee where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, even though some of them doubted. Sa verse 18, Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Mga igsoon, ang pulong sa Dios naglangkob kini mga igsoon sa number 1, authority ni Jesus Christ. Number 2, ang atong mission para pagbuhat og mga disciples. O nga number 3, ang promesa niya sa iyang presensya. Okay? So that's very important. 3 things lang, no? Ang authority ni Jesus Christ, atong mission, no, para magbuhat og mga disipulo, og ang pangatlo ang iyang promesa nga sa imuhang pagmisyon, dili ka naginusara, nagauban usab siya. Ang iyang presensya is always there. Now we go to verse 18. Nagaingon dito nga ang mission is not on our own, no? Usahay man good kanang mingon ta nga i-claim nato nga ato ani nga ministry, we go out and to have our ministry. Usahay na ana siya siguro the right lang pagpahiluna lang, no, of the right word, but it is the ministry or the mission of God, of Jesus Christ. It is the Lord's or the King's business. Okay, ingon ta, no? And we go forth not on our strength, no, but in reliance to what the King or the Lord has given to us. We go forth not on our strength, but by the command of the one who possesses it. No, this is the command of God, that all authority in heaven and on earth has been given to our Lord Jesus Christ. So diri gipamahayag ni mga igsuon nga muhatag man gud ta og mando usahay sa trabahoan na ay magsugo-sugo ba. Mingon ka kinsa man na siya nga musugo sa ako unsa may authority ana. Diri gipamahayag ni Lord Jesus Christ nga He has been given authority in all, in heaven and on earth. And this gives our work power, our work purpose, and the assurance of ultimate victory. Nga naman, itong Ginoong Hesukristo na mismo ang namulong. He has been given all authority. Ibig sabihin, He has the power. He has the power in heaven. He has the approval of the Father in heaven. O ang iyaha usab nga katuyuan or ang iyaha usab nga giistorya sa ato, there's a given purpose. Nga naman, tungod kay daghan pagyud nga katawhan diri sa kalibutan ang wala makabaton og kaluwasan. And in order for them to be saved, dapat kita nga mga Kristiyano o kita nga mga followers of Christ, we need to do our part, no? We need to seek them, and then we need to impart to them the word of God, which is the saving grace of our Lord Jesus Christ, no? So mo na there is a power in that, tungod kay ang Diyos mismo ang namulong, no? The Son of God ang namulong nga He has given the authority. So na siya authority and is the approval, and ang katuyuan usab mga igsuon nakalatag usab diha is to save all human being, no, from the eternal damnation. And we are assured of the ultimate victory tungod kay
Dios na mismo ang namulong mga igsuon. So unsa pa bay kulang ana para dili kita magkaroon og assured victory. Okay? So ang ato na lang yung buhaton is to convince ourselves. We have a very powerful God. We have a very good purpose for humanity, and that we are assured of the coming victory tungkol kay Diyos na mismo ang namulong. Karon, humana kita sa verse 18, padulong kita sa verse 19 to 20. The making of disciples. The core command is to really make disciples. Unsay but ipasabot ani? It is not just merely a making converts, no? I-convert na to sila, but it means that it's leading them to a holistic and lifelong process of following Christ or Christ-likeness, no? So, usmuna ko, the making of disciples doesn't mean only to make converts, but it is a holistic approach and a lifelong process of making us or them Christ-likeness. So, kani ba nga proseso mga igsoon, tedious ani siya, and it should start in you, in us. Kaya kung makita sa mga katawhan nga kita nagkinabuhi gayod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, madali na lang siya mga igsoon. You don't even need to say the word. Ang imong silingan, mangutana na sila sa ilahang kaugalingon nga ngano ba nga malinawon man kay na nga panimalay. Ngano ba nga ma-feel man jud ako nga there is love in that house. Okay? Ang asawa nindot kayo ayang treatment sa iyang bana. Ang bana usab is a loving husband to his wife and his children. So it proclaims, no, the goodness of God in your house. So diha pa lang daan mga igsoon mag-start na og appreciate ang tao. So ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo is really a good thing to really profess and evangelize Jesus Christ. So diha magsugod mga igsoon, no? And it involves two things, no? Kaning giingon diri sa verse 19 ug 20. Usa giingon baptizing them and teaching them. Baptizing is not merely as baptizing kanang ilublob ta sa tubig tapos mao na dayon nakadawat na ka ni Kristo. It is just a symbolic mga igsoon. It's a symbolic act nga nagbaptize. But the real meaning of baptism, of baptism is really a public commitment. Okay, kay i-baptize man ka in a witness of many people in the public. So ibig sabihin gideclare nimo sa imong kaugalingon nga nagpabaptize na ka your commitment to the Lord. Nga meaning whenever people will see you around in public, going around in a public places, naka-confirm ka dito nga kani nga tawhana Kristohano na ni. And you will never go back to those filthy things nga imong ginabuhat before. Okay, nakakommit naman ka sa public. It is the public declaration na ang nagpanag-iya sa imong kaugalingon igsuon is si Ginoong Hesukristo na. So mao na meaning of baptism mga igsuon. Dili lang siya simple nga pisik-pisikan ka og tubig, ilublob ka sa tubig tapos mao na nakakita na ka og Dios. Is simply not that kind of pagpaliwanag mga igsuon, but it means it is your public declaration na ang nanag-iya na karon sa imong kinabuhi igsuon is not Satan but of God. Okay? So whenever you go places, you will be reminded nga na dili na jud ko mubalik anang mga hugaw nga mga butang before ako ang gina-enjoy, but I will be enjoying things those who are godly things na lang, no? Diha na lang kita. Di na ta moadto anang mga sugalan. Okay, wala dito tam sugal tungod kay ang boss nato si Ginoong Hesukristo na. Og ikaduha, besides sa baptizing, a public declaration, teaching is also required. So teaching usabay pasabot ani, it is a life of obedience mga igsoon. Sa ra gyud atong ginaisgutan ani nga tudloan nato ang mga believers nga mahimong masinugtanon, no? Okay, obedient. Tingano man diha sa disobedience usab nahulog ang unang katawhan sa Dios. Kanumdum mo sila ni Adam o ni Eve. Ngano nga nalaglag sila sa kaparutan is because of their disobedience. Okay, so tudluan kita unsaon pa mahimong obedient, no,
sa ato ang kinabuhi sa pagsunod sa mga pulong sa Dios. So mao na no, public declaration, the baptism and teaching. So unsaon man nato pag cut-on mga igsoon, maminaw kita sa pulong sa Dios, no? Sa katuning mga bag-o nga mga Kristohanon, o kita man usab nga mga karaan nga mga Kristohanon which are tasked to do the Great Commission, mag-aral kita sa pulong sa Dios. Kay diri makaplagan nato ang atong mga pagpanudlo mga igsoon. Okay? So Kristiyano na kita. Let us be ready for the Great Commission. Tungod kay whether you like it or not, you will be called by God na maghatag og pulong gayud sa Dios sa katawhan. Dili lang sa katawhan, sa tanan nga katawhan. That is the reason nga ako kining gibuhat mga igsoon. Okay naman gud akong kinabuhi, pero nganong gahago-hago man ko ani because of this reason, no? Because of the Great Commission sa Matthew 28 verses 18 to 20 nga ginaingon. So nag-follow o nagsunod lang yun ko tungod kay gitouch ang akong kinabuhi, ang akong kasing-kasing sa Dios nga magbuhat ni ini. So dili ni siya sayang, no? Dili ni siya sayang. And the third, sa verse 20 again, the promise of God sa iyaha nga presensya. Usahay mahadlok man kita nga magmisyon o mahadlok ko kay anang dili ko equip nya. Basig kanang baka sugamak lang ko o kanang panaglalis dito. Don't you worry because our Lord Jesus Christ promise nga siya magauban gayod kanato, no? The final comforting word of the commission is the ultimate promise nga ingon, and behold, I am with you always to the end of age. Pagkaanindot nga promesa sa Dios, no? Nga gipromisahan kita niya dili lang karon, until the end of the age. So Christ's presence is our comfort. Christ's presence is our strength. And our guarantee that our labor will not be in vain, because there is an assured victory in this promise sa ato ang Ginoo nga Dios. So the concluding verse, I would like to conclude in Matthew chapter 9 verse 37 to 38 nga nagaingon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send our laborers into His harvest. So daghan kaayo pa ang harbisonon mga igsoon, daghan pagkalag nga atong misyonan para dili siya mahamtang sa kalaglagan mga igsoon. Pero ginaingon dito, the laborers are very few. So let us be one of that laborers mga igsoon. I am convincing you today, if you are a Christian, do these simple things, no? Sa imong mga parente, try to interject while communicating sa pagkaunan nga ang kaayo sa Dios, it's just the goodness of God, professing the goodness of God, nga ang Dios maayo sa imong kinabuhi o paano ka nga na mahimo nga Kristiyano. And we are trying also to let them be Christ-like tungod kay diha kay Kristo nakabaton man kita og kaluwasan mga igsoon. So may the Lord bless you and keep you today, and may His face shine on you and will give you peace throughout our daily tasking, no? Especially in our mission to make disciples. God bless you all, and happy Thursday. Bye bye.